left 50% of the frame. Main character Alvin, silent lover, and Mark, best friend, facing the camera with intense expressions fitting a silent love. Gay, classic letter confession theme. Alvin has a vulnerable look, holding a folded letter tight against his chest, with tears glistening on his cheek. Mark looks confused, almost suspicious, as if sensing Alvin's emotions. Right 50% of the frame. Solid dark background, black or deep blue, as the text panel. Overlay large, bold yellow story title. Hindi ko kayang umamin sa kanya, kaya isinulat ko na lang sa liham, arranged in 3 to 5 lines for mobile readability. Lighting. Dramatic cinematic light with soft shadows, highlighting emotional tension. Realistic fabric and skin textures, natural hair details. Depth. Shallow, with a blurred background behind the characters to enhance realism. Mata na ba, bottom left corner. Red circular badge with white bold text, full story. Labustok Caspern style. Hyper-realistic photography. No anime, cartoon, illustration, or stylized art. Muahas Part 1 po 9. Ako si Alvin, isang ordinaryong lalaki na may hindi ordinaryong kwento ng pag-ibig. Sa loob ng mahabang panahon, itinago ko ang isang lihim na halos sumira sa akin. Lihim na pag-ibig, hindi lamang sa kung sino, kundi sa aking pinakamatalik na kaibigan, si Mark. Si Mark ang taong palaging nandyan para sa akin. Ang taong hindi kailanman bumitaw kahit sa mga pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Ang taong tinitingala ng lahat dahil sa kanyang kabaitan, lakas at kakisigan. At ako ang taong palaging nasa tabi niya, pero hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na aminin ang nararamdaman ko. Sa tuwing magkasama kami, parang may kung anong mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Ang mata niya, na parang mga bituin sa gabi. Ang ngiti niya na kayang magpawala ng lahat ng lungkot. Lahat ng ito ay nagpapaalala sa akin kung bakit hindi ko siya kailanman magagawang saktan. Paano kung malaman niya? Paano kung magbago ang lahat? Isang gabi, magkasama kami sa park. Tahimik siyang nakatingin sa mga ilaw ng poste habang ako naman ay nakatingin sa kanya. Sa loob-loob ko, gusto kong sabihin, Mark, mahal kita. Pero natatakot ako. Natatakot akong mawala siya. Natatakot akong masira ang lahat ng mayroon kami. Alvin, parang tahimik ka yata ngayon, tanong niya habang nakatingin sa akin. Napansin niya ang bigat na dinadala ko. Pero paano ko sasabihin kung ang bigat na iyon ay siya mismo? Wala naman. Iniisip ko lang ang mga dapat kong gawin sa trabaho. Sagot ko, sabay pilit ng ngiti. Alam kong hindi siya kumbinsido, pero hindi na siya nagtanong pa. Sa gabing iyon, umuwi ako na parang may kung anong kulang sa akin. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang itago. Pero paano? Paano ko sasabihin sa kanya nang hindi niya ako iiwasan? Kaya naisip ko, isusulat ko na lang. Nakaupo ako sa harap ng maliit kong mesa, hawak ang lapis at papel. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang sinusulat ang bawat salita. Mark, hindi ko alam kung paano sisimulan, pero alam kong kailangan ko nang sabihin ito. Matagal na kitang mahal, higit pa sa pagiging kaibigan. Hindi mo kailangang sagutin ito, pero gusto kong malaman mo na ikaw ang dahilan kung bakit ako masaya, at ikaw rin ang dahilan kung bakit ako natatakot. Bawat salita ay parang punyal sa puso ko, pero alam kong ito lang ang paraan. Tapos na ako sa liham. Puno ang papel ng mga luha ko. Hindi ko alam kung tama bang ibigay ito sa kanya o kung itatago ko na lang habang buhay. Kinabukasan, nagkita kami ulit. Hawak ko ang liham sa loob ng bag ko, pilit na nilalakasan ang loob ko. Ngunit sa kalagitnaan ng usapan namin, bigla siyang nagsabi, Alvin, may sasabihin ako sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang ibig niyang sabihin? May lihim din ba siya? Sa wakas natapos ko na ang liham at narito ako. Hawak-hawak ito habang umuupo sa isang sulok ng aming paboritong kapehan ni Mark. Naiisip ko pa rin ang unang beses na kami nagtagpo. Isang masiglang araw, pareho kaming nahuli sa ulan at nagkubli sa ilalim ng maliit na tolda ng isang tindahan. Iyon ang simula ng aming pagiging magkaibigan. Hindi ko alam kung paano napunta sa ganito, na isang simpleng pagkakaibigan ay unti-unting naging mas malalim para sa akin. Sa bawat oras na magkasama kami, sa bawat tawanan at kwentuhan, naramdaman ko ang kakaiba, ngunit hindi ko iyon maamin sa kanya. Pagtingin ko sa relo, mag-aalas 3 na ng hapon. Alam kong darating si Mark anumang oras ngayon. Itinakip ko ang aking kamay sa sikat ng araw na pumapasok mula sa bintana. Ang sikat ng araw na tila nagdadala ng init sa aking puso. Sa kabila ng mga taong nag-uusap sa paligid, ang tunog ng kapeng patuloy na niluluto. At ang mga tawanan ng mga estudyanteng nag-aaral, naroon ang isang bahagi ng aking isip na nakatuon lamang sa isang tao, kay Mark. Nagbalik ang aking isip sa nakalipas na linggo. Nandoon kami sa parke, naglalakad sa ilalim ng mga puno. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang bagong trabaho, kung paano siya nasisiyahan sa pag-unlad niya. Habang nagkukwento siya, nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata, ang ngiti sa kanyang labi. At sa sandaling iyon, alam kong wala akong magagawa, kundi ang mas lalong mahulog. Minsan tinatanong ko ang sarili ko, bakit hindi ko kayang sabihin sa kanya ang nararamdaman ko? Saan ako natatakot? Baka sa pagbabago ng lahat kapag nalaman niya ang totoo. Sabay sa pag-iisip na ito ay pumasok si Mark sa kapehan. Agad niya akong napansin at naglakad papunta sa akin. Ang kanyang ngiti ay sapat na upang pawiin ang lahat ng agam-agam sa aking puso. Umupo siya sa harap ko at kami nag-usap tungkol sa mga pangkaraniwang bagay, trabaho, pamilya, at mga balak sa weekend. Pero sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang liham na nasa pagitan namin, ang liham na naglalaman ng lahat ng hindi ko kayang sabihin. Habang tumatagal ang aming usapan, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid namin. Naging masigasig ang aking pag-iisip, nagtatalo ang mga damdamin, kung dapat ko bang ibigay ang liham sa kanya o hindi. Hindi ko namalayang nakatitig na pala siya sa akin, tila naghihintay sa kung ano man ang susunod kong sasabihin. "Alvin, okay ka lang ba?" tanong niya, bahagyang nag-aalala. Sumagot ako ng isang simpleng, "Oo, okay lang ako." Pero alam kong hindi iyon sapat. Alam kong may isang bahagi sa akin na gustong sumigaw at sabihin ang lahat ng nasa puso ko. Ngunit sa halip, iniabot ko ang kape sa kanya at ngumiti. "Masarap ang kape dito, hindi ba?" Sinubukan kong baguhin ang paksa, ngunit sa loob-loob ko'y alam kong hindi ko ito maitatago habang buhay. Nang magpaalam kami sa isa't isa, sumilay ang ideya sa aking isipan. Baka ito na ang oras. Hindi ko na kayang maghintay pa. Habang naglalakad kami palabas ng kapehan, naramdaman ko ang tibok ng aking puso na tila sasabog. Ang liham na nasa aking bulsa ay tila nag-aalab, umaasa na makalaya. "Mark, may ibibigay sana ako sa'yo," sabi ko habang humihinto kami sa gilid ng kalsada. Inilabas ko ang liham mula sa aking bulsa at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paglipad ng mga paru-paro sa aking tiyan. Ang mga mata niya'y nagtanong, nagtataka kung ano ang laman nito. Pero bago ko pa man maabot sa kanya ang liham, isang bus ang biglang huminto sa harap namin. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang pamilyar na muka. Si Jacob, ang dati naming kaklase na matagal nang nawala sa bayan.
Nagulat kami pareho sa kanyang biglang pagdating. Mark, Alvin. Masigla niyang bati. At sa isang iglap, naputol ang tensyon sa pagitan namin ni Mark. Ang liham ay bumalik sa aking bulsa, natabunan ng muling pagkikita. Sa kabila ng saya ng reunion, naroon pa rin ang lihim na hindi ko pa rin kayang ilabas. Habang nagtatawanan kami at nagkukwentuhan tungkol sa mga nakaraang alaala, alam kong ang sandali ng pag-amin ay muling nausog. Ngunit alam ko, sa darating na panahon, darating din ang tamang pagkakataon o baka hindi na. Sino ang makapagsasabi? Ang liham ay naroon pa rin, naghihintay. Ngunit sa ngayon, ang pagdating ni Jacob ay nagdala ng bagong twist sa kwento namin ni Mark. Sino ang makakaalam? Baka ito ang simula ng bagong kabanata ng aming buhay, isang kabanata na puno ng mga bagong tanong at posibilidad. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan ng ganito. Para bang bawat hakbang ko papunta sa dorm ni Mark ay parang may bigat na hindi ko maipaliwanag. Ang liham na isinulat ko para sa kanya ay nasa loob ng kulay asul na sobre. Mahigpit kong hawak sa kanang kamay. Sa wakas, ito ang magiging sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Pero sa likod ng pag-asa, may takot. Paano kung hindi niya ako maintindihan? Paano kung masira ang pagkakaibigan namin? Pinilit kong kalmahin ang sarili. Isa lang itong liham? Sabi ko sa sarili ko, kahit alam kong hindi lang basta-basta ito. Ang liham na ito ang magsasabi ng lahat ng hindi ko kayang sambitin. Ang bawat salitang isinulat ko rito ay nagtataglay ng damdaming matagal ko nang tinatago. Sa wakas, matutuldukan na ang lahat ng pag-aalinlangan. Habang papalapit sa pintuan ng silid ni Mark, narinig ko ang tawanan nila sa loob. Kasama niya sina Jake at Ryan, mga kaibigan din namin, at halatang nag-e-enjoy sila sa video game na nilalaro. Bigla akong huminto. Hindi ko kayang ibigay ang liham ngayon. Hindi sa harap ng maraming tao. Kailangan ko ng tamang pagkakataon. Alvin, halika, laro ka. Tawag ni Mark mula sa loob. Nakita niya akong nakatayo sa labas. Hawak pa rin ang sobre. Hindi ko alam kung paano ko na itago ang kaba. Pumasok ako, pilit nang umiti, at umupo sa sahig katabi niya. Anong hawak mo? Tanong ni Mark. Tumingin siya sa asul na sobre sa kamay ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko kayang sagutin ang tanong niya. Kaya ang ginawa ko? Tumawa ako at sinabing, wala bro, assignment lang. Assignment? Kulay asul pa ang sobre? Masyadong fancy para sa assignment, ha? Biro ni Jake. Tumawa silang lahat, pero hindi ko nalang pinansin. Hindi ko kayang pag-usapan ang liham na yon sa harap nila. Lumipas ang oras, at tila hindi ko kayang umalis. Gusto kong ibigay na ang liham, pero parang laging may pumipigil sa akin. Hanggang sa magdesisyon akong umalis na lang. Guys, mauna na ako. May kailangan pa akong tapusin, sabi ko habang tumayo. Hawak pa rin ang liham. Alvin, teka. Tawag ni Mark bago ako makalabas. Maiwan ka muna sandali. May sasabihin ako sa'yo. Tumayo siya at sumunod sa akin sa hallway. Nang kami na lang ang naroon, tumingin siya sa akin ng seryoso. Parang ang tahimik mo ngayon, bro. May problema ba? Ang tanong na yon ang nagpatigil sa akin. Gusto kong sabihin ang lahat, pero hindi ko kaya. Kaya ang ginawa ko? Inabot ko ang sobre sa kanya, nanginginig ang kamay ko. Ano to? Tanong niya, habang tinanggap ang liham. Basahin mo na lang, sagot ko, halos hindi makatingin sa kanya. Pakiramdam ko ay biglang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko o mali, pero wala nang bawian. Okay, babasahin ko mamaya, sabi ni Mark. Ngumiti siya bago bumalik sa loob ng dorm. At ako, tumalikod at umalis. Pumunta ako sa rooftop ng building, ang paborito kong taguan kapag gusto kong mapag-isa.
Dito ko naramdaman ang bigat ng lahat. Ang liham ay nagsisimula sa simpleng mga salita. Mark, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang lahat ng ito. Pero alam kong kailangan kong sabihin kahit sa ganitong paraan. Sa totoo lang, matagal ko nang iniingatan ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita, hindi bilang kaibigan, kundi bilang taong espesyal sa puso ko. Alam kong maaaring magbago ang lahat kapag nalaman mo ito. Pero hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang, na sapat na ang pagiging magkaibigan natin. Sana, maintindihan mo. Alam kong risky ito, pero ito ako, nagtatapat sa'yo. Handa akong tanggapin ang anumang sagot mo. Salamat sa lahat. Alvin. Habang iniisip ko ang laman ng liham, hindi ko maiwasang kabahan. Paano kung hindi niya ako tanggapin? Paano kung magalit siya? Paano kung hindi na kami maging magkaibigan? Lumipas ang 1 oras sa rooftop at naramdaman kong kailangan ko nang bumalik sa dorm ko. Pero bago pa man ako makapasok, narinig ko ang mga yapak na papalapit. Si Mark. Nakatingin siya sa akin, hawak ang sobre, pero hindi ko mabasa ang ekspresyon ng mukha niya. Alvin, tawag niya, seryoso ang tono. Nabasa ko na. Napalunok ako, hindi makagalaw. Ito na ang sagot. Ito na ang magtatakda ng lahat. May isa lang akong tanong, sabi niya, habang unti-unting lumalapit. Sigurado ka ba na ako ang gusto mo? Nagulat ako sa tanong niya. Ano ang ibig niyang sabihin? Bago pa man ako makasagot, ngumiti siya ng bahagya, pero may lungkot sa mga mata. Kasi Alvin, may dapat kang malaman. Pigil ang hininga ko, inaasahan ang sasabihin niya. At sa wakas, dumiretso siya sa punto. Hindi mo ba napansin? Hindi ako ang dapat mong mahalin. Hindi ako ang para sa'yo. Pero alam ko kung sino. Tumigil siya, tumingin sa gilid, at napansin kong may isa pang figura sa likod niya. Sino iyon? Ang puso ko ay tila tumigil nang makita kung sino ang lumabas mula sa anino. Si Jake. Siya ang nakatingin sa akin, may hawak na punit na papel. At ang papel na iyon? Pamilyar sa akin. Ang liham. Ngunit hindi ang liham ko para kay Mark. Isa itong liham mula kay Jake. Para sa akin. At doon ko naunawaan. Hindi lang ako ang nagtatago ng lihim. Mahal kong Mark. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sa bawat pagsulat ng iyong pangalan sa papel na ito, bumabalik lahat ng alaala, mga ngiti, tawa, at mga sandali kung saan tayong dalawa lamang ang nakakaalam. Hindi ko inasahan na magiging ganito kahirap ang pag-amin, ngunit sa tuwing iniisip ko na kailangan kong sabihin ito, bumabalik ang takot na baka mawala ka sa akin. Simula nang maging magkaibigan tayo, naging masaya ako sa bawat araw na magkasama tayo. Sa mga simpleng bagay, sa mga tahimik na pag-uusap natin sa ilalim ng mga bituin, sa mga paglalakad natin sa tabing dagat, at sa mga tawanan sa mga walang kwentang bagay. Sabi nila, ang tunay na kaibigan ay parang bituin. Kahit hindi mo laging nakikita, alam mong nariyan lang sila. Pero higit pa sa pagkakaibigan, ang nararamdaman ko para sa iyo, Mark. Higit pa sa anumang salita na kaya kong bigkasin. Sa mga sandaling nag-iisa ako, madalas kong naiisip kung ano ang magiging reaksyon mo kapag nalaman mo ang tunay kong nararamdaman. Hindi ko kayang sirain ang kung anong meron tayo dahil sa isang damdamin na hindi ko kayang itago. Pero Mark, wala akong ibang paraang maisip kundi ang isulat ito. Sa liham na ito, inaasa kong maibabahagi ko ang lahat ng nararamdaman ko, kahit hindi ko ito masabi ng harap-harapan. Naaalala mo ba yung gabi na umulan ng malakas at tayo'y nagkubli sa ilalim ng maliit na tolda sa parke? Sa kabila ng lamig, hindi ko maiwasang maramdaman ang init ng iyong presensya. Noon ko napagtanto na ang bawat patak ng ulan ay parang mga damdaming pilit kong tinatago. Tiyak, malalim, at hindi maalis-alis.
Sa mga oras na iyon, alam kong hindi na ako makakatakas sa nararamdaman ko para sa iyo. Mark, hindi ko alam kung paanong ang simpleng pagkakaibigan natin ay lumalim sa ganito. Pero alam ko na sa bawat araw na nagdadaan, lalong tumatatag ang damdamin kong ito. Alam kong maaring hindi ito ang inaasahan mo, ngunit ito ang katotohanan na matagal ko nang gustong sabihin. Mahal kita, Mark. Hindi bilang kaibigan, kundi bilang taong mahalaga sa akin. Bilang taong gusto kong makasama sa mga susunod pang araw ng buhay ko. Alam ko, hindi ito madali para sa ating dalawa. Hindi ko alam kung paano mo ito matatanggap, ngunit umaasa ako na kahit paano, maiintindihan mo. Hindi ko inaasahan na sasagot ka kaagad. Hindi ko rin inaasahan na magbabago ang lahat sa isang iglap. Ang nais ko lang ay malaman mo ang totoo at sana, kahit paano, ay magkaroon ng puwang ang damdaming ito sa puso mo. Kung sakaling hindi mo matanggap ang nararamdaman ko, handa akong bumalik sa kung anuman ang meron tayo. Hindi ko kayang mawala ka, Mark. Hindi ko kayang hindi kita makita o makausap. Sa kabila ng lahat, ang pagkakaibigan natin ang pinakamahalaga sa akin. Kaya kahit ano paman ang magiging desisyon mo, nandito lang ako, naghihintay, umaasa, at patuloy na nagmamahal. Sa pagtatapos ng liham na ito, may isang bagay akong gustong ipaalam sa iyo. Sa likod ng liham na ito, may isang kahon. Ito ang kahon na matagal ko nang itinatago. Puno ng mga alaala natin, mga litrato, mga tiket sa sine, at mga liham na hindi ko kailanman ipinadala. Kung handa ka nang magbasa, buksan mo ito. Nais kong ipakita sa iyo ang bahagi ng mundo ko kung saan ikaw ang sentro. Ngunit bago mo buksan ang kahon na iyon, nais kong ipaalam sa iyo ang isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Sa kahon ay may isa pang liham, isang liham na mula sa isang tao na hindi mo inaasahang sasulat sa iyo. Isang liham mula kay Carla, ang kapatid mong matagal nang nawawala. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na isulat ito, ngunit narito siya at nais niyang makipag-ugnayan sa iyo. Mark, ang liham na ito ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa iyo, sa atin, at sa mga taong mahalaga sa iyo. Sana, sa pagbukas mo ng kahon, makahanap ka ng mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Nandito lang ako, handang makinig at umalalay sa iyo. Ano man ang magiging desisyon mo, Mark, mahal kita, ngayon at magpakailanman. Nagmamahal, Alvin. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko alam kung matatanggap mo ang liham na ito. Sa bawat segundo, umaasa akong hindi mo ako iiwasan. Ngunit ang liham ni Carla, ang kapatid mong matagal mo nang hinahanap, ang tunay na twist sa lahat. Sana, sa pagharap mo sa katotohanan, makita mo ang halaga ng bawat salita sa liham ko. Nakatitig ako sa kisame ng aking kwarto, habang ang liwanag mula sa bintana ay bahagyang sumisilip sa mga kurtina. Ang bawat tunog ng umaga ay tila isang paalala ng hindi ko pa nasasagot na tanong. Paano ko ipapahayag ang nararamdaman ko kay Mark? Ilang beses ko nang sinubukang bumuo ng tamang mga salita, ngunit sa tuwing susubukan kong sabihin ito, nagiging mistulang bula ang aking lakas ng loob. Kaya't heto ako, nakahiga, hawak ang isang liham na paulit-ulit kong binabasa. Sapat na kaya ito? Makakarating kaya sa kanya ang damdamin ko sa pamamagitan ng mga salitang isinulat ko? Walang kasiguraduhan. Ngunit ito ang tanging paraan na alam kong kaya kong gawin. Ang liham na ito ay naging tahimik kong saksi. Ang bawat letra ay puno ng pag-asa at pangamba. Mula sa labas, naririnig ko ang mga tawanan ng mga bata. Tag-init. Panahon na ng mga piknik sa parke. Pagbisita sa mga beach, at mga lakaran sa ilalim ng malamlam na mga bituin. Ang mga alaala ng tag-init na kasama si Mark ay biglang bumalik sa akin. Ang mga hindi mabilang na oras na ginugol namin na magkasama,
ang mga kwentuhan sa ilalim ng puno, at ang mga simpleng ngiti na palaging nagbibigay ng liwanag sa aking mundo. Si Mark ang aking matalik na kaibigan, ang taong palaging nariyan para sa akin. Walang alinlangan na siya ang pinakamahalaga sa akin, ngunit paano ko ipapahayag ang isang damdamin na higit pa sa pagkakaibigan? Isang damdamin na lumampas sa mga hangganan ng pagiging magkaibigan. Isang damdamin na tila hindi ko kayang sabihin ng harapan. Ngunit ngayong araw, may kakaibang tibok sa aking puso. Isang tibok na tila nagtutulak sa akin na kumilos. Marahil ito ang tamang oras. Marahil dapat ko na itong gawin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hiniling na sana ay sapat na ang lakas ng loob na ito. Kinuha ko ang liham, itinupi ito ng maayos, at isinilid sa isang sobre. Ang pangalan ni Mark ay nakasulat sa harap ng sobre. Ang bawat letra ay parang isang pangako ng katapangan. Lumabas ako ng kwarto, dala ang liham at ang aking mga pangarap. Ang bawat hakbang pababa ng hagdan ay tila paglalakbay patungo sa isang hindi tiyak na kapalaran. Sa kabila ng aking kaba, alam kong kailangan kong ipaglaban ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang maging tahimik. Paglabas ko ng bahay, ang araw ay mas maliwanag kaysa dati. Tumungo ako sa direksyon ng bahay ni Mark. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa kaba. Ngunit sa likod ng bawat takot, may munting boses sa aking isipan na nagsasabing, "Kaya mo yan, Alvin." Habang papalapit ako sa bahay ni Mark, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng kanyang pintuan, tila may hinihintay. Ang aking puso ay tila tumalon sa aking dibdib. Ang kaba ay nagmistulang alon na hindi ko mapigilan. Sa kanyang mukha, may ngiti na palaging nagbibigay ng liwanag sa aking araw. Ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang lungkot na hindi ko maipaliwanag. Bago pa man ako makapagsalita, lumapit siya sa akin at sinabing, "Alvin, may kailangan akong sabihin sa'yo." Ang tono ng kanyang boses ay puno ng kabigatan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ngunit inilabas ko ang liham mula sa aking bulsa, handang ipakita ito sa kanya. Subalit bago pa man ako makapagpaliwanag, bigla siyang bumulong. "Alvin, aalis na ako. Kinailangan kong sumama sa pamilya ko sa ibang bansa. Baka matagal bago ako makabalik." Ang kanyang mga salita ay tila kidlat na tumama sa akin. Ang mundong kilala ko ay biglang nagiba. Ang bawat pangarap, bawat pag-asa ay tila naglaho sa isang iglap. Hindi ko alam ang gagawin, ngunit ang liham sa aking kamay ay nagmistulang mas mabigat kaysa dati. "Sinulat ko ito para sa'yo." Ang tanging nasabi ko, sabay abot ng liham sa kanya. Hindi ko na kayang magsalita pa. Ang bawat letra sa liham ay puno ng damdamin na hindi ko kayang ipahayag ng harapan. Kinuha niya ang liham. At sa kanyang mga mata, may kirot na hindi ko maipaliwanag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ng sobre. Ngunit sa likod ng lahat, may ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti na nagsasabing, "Salamat, Alvin." Habang unti-unti siyang lumalayo, iniwan niya sa akin ang isang tanong na hindi ko alam kung may kasagutan. Kailan ko siya muling makikita? Muli bang magkakaroon ng pagkakataon ang aming mga damdamin? Sa likod ng bawat hakbang niya palayo, naroon ang pag-asang hindi ko kayang talikuran. At dito nagtatapos ang aking kwento, ngunit hindi ang aking pag-asa. Dahil sa bawat liham na isinulat ko, naroon ang pangakong isang araw, magkikita kami muli. Sa bawat sandali ng katahimikan, sa bawat hakbang na sabay naming tinatahak, nararamdaman ko ang bigat ng mga salitang hindi ko masabi. Ako si Alvin, ang taong sa likod ng mga ngiti ay may lihim na pagnanasa. Hindi ko kayang umamin kay Mark, ang aking matalik na kaibigan, kaya't isinulat ko na lang ang lahat ng damdamin ko sa isang liham. Ngunit ang liham na ito,
sa kabila ng aking matinding pagnanais, ay nananatiling nakatago sa aking bulsa. Isang bahagi ng akin na takot sa kung ano ang maaaring mangyari kung ipapakita ko ito sa kanya. Isang gabi, habang kami ni Mark ay naglalakad pa uwi mula sa isang mahabang araw sa unibersidad, nagkakwentuhan kami tungkol sa mga pangarap at mga bagay na hindi pa namin nagagawa. Sa likod ng kanyang mga kwento, nararamdaman ko ang kanyang kasiyahan. Ngunit sa kabila nito, hindi maiwasang sumagi sa isip ko ang tanong. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kung malaman niyang ako ay may nararamdaman para sa kanya? Pagdating sa bahay, umupo ako sa aking kama at muling kinuha ang liham. Sa bawat pagtingin ko rito, ramdam ko ang lakas ng tibok ng aking puso. Nagsimula akong magbasa at sa bawat salita, nararamdaman ko ang init ng aking damdamin na bumabalot sa akin. Mahal kong Mark, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito. Maraming beses kong sinubukang sabihin sa'yo ang nararamdaman ko, ngunit sa bawat pagkakataon, nauubusan ako ng lakas ng loob. Alam ko na ang pagkakaibigan natin ay mahalaga at natatakot akong baka masira ito dahil sa mga salitang hindi ko maalis sa isipan ko. Sa tuwing nagkikita tayo, sa bawat ngiti at tawa mo, nahuhulog ako sa iyo. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula, ngunit alam kong hindi ko na ito kayang itago pa. Ang bawat araw na kasama kita ay isang pangarap na ayokong magising mula sa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natatakot ako sa posibilidad na hindi mo ako matanggap. Kung sakaling mabasa mo ito, sana maintindihan mo na hindi ko intensyon na guluhin ang anumang mayroon tayo. Ang nais ko lang ay maging totoo sa sarili ko at sayo. Mark, mahal kita. Higit pa sa isang kaibigan. Sa bawat pagbigkas ko ng mga salitang iyon sa isip ko, nararamdaman ko ang pag-asa at takot na magkasabay na bumabalot sa akin. Alam ko na ang tanging hakbang na dapat kong gawin ay ang ibigay ito sa kanya. Ngunit paano kung hindi niya ito matanggap? Paano kung masira ang pagkakaibigan namin na matagal na naming iningatan? Habang nagmumuni-muni, bigla kong narinig ang pagkatok sa pinto ng kwarto ko. Si Mark, nakatayo sa harapan ng pinto, may daladalang 2 tasa ng kape. Alvin, gusto mo bang mag-usap? Sinap, baminapipi, tanong niya. Mga mata niya ay puno ng kabaitan. Nag-aalanganin akong ngumiti at tumango. Umupo siya sa tabi ko at nagsimula kaming magkwentuhan. Ngunit sa likod ng mga kwento, naramdaman kong may kakaiba sa kanya. Para bang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya masabi. Alvin, bigla niyang sambit. Alam mo, minsan naiisip ko kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng seryosong usapan. Parang laging may kulang, alam mo yon? Nagulat ako sa kanyang tanong. At sa sandaling iyon, naramdaman kong ito na ang pagkakataon. Kinuha ko ang liham sa aking bulsa at iniabot sa kanya. Ito yung sagot sa tanong mo, Mark. Sana maintindihan mo. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang binuksan ang liham at habang binabasa niya ito, naramdaman ko ang katahimikan na pumalibot sa amin. Ang bawat segundo ay tila isang oras, habang hinihintay ko ang kanyang magiging reaksyon. Nang matapos siyang magbasa, tumingin siya sa akin. Mga mata niya ay puno ng emosyon na hindi ko mawari. Alvin, sabi niya, hindi ko inaasahan ito. Pero sa totoo lang, matagal ko na rin gustong sabihin sa'yo na. Biglang may kumatok sa pinto, isang malakas na pagkatok na ikinagulat namin pareho. Tumayo si Mark at sa pagbukas niya ng pinto, nakita namin ang isang pamilyar na mukha. Si Lucas, ang dati naming kaklase na matagal nang nawala. Sa kanyang kamay ay may hawak na liham at sa kanyang mukha ay may misteryosong ngiti. Alvin, Mark, sabi ni Lucas, may kailangan kayong malaman.
Sa mga nagdaang araw, hindi ko maikakaila ang bigat ng aking nararamdaman. Ang bawat paghinga ko ay tila may kasamang pag-aagam-agam at pangamba. Nasa kamay ko ang liham na isinulat ko para kay Mark. Ang liham na naglalaman ng lahat ng damdamin kong kay tagal ko nang itinatago. Sa bawat titik at talata, naroon ang pag-asam na sana'y maintindihan niya ang aking pinagdaraanan. Habang nakaupo sa gilid ng kama, muling bumalik sa akin ang aming mga alaala. Si Mark, ang aking matalik na kaibigan, ang taong walang malay sa tindi ng aking nararamdaman para sa kanya. Sa bawat tawa niya, sa bawat ngiti, sa bawat simpleng pag-akbay niya sa aking balikat, tila may mumunting apoy na nagsisimula sa aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinili kong manahimik. Pinili kong siilin ang damdamin sa takot na baka hindi niya ako maintindihan. Ngayon sa aking kamay ay isang liham na naglalaman ng lahat ng ito. Isang liham na naglalaman ng pag-amin at pag-asa. Inilaan ko ang buong maghapon sa pag-iisip kung paano ko ito ibibigay sa kanya. Sa wakas, napagpasyahan kong iwan ito sa kanyang locker sa gym. Alam kong doon niya ito makikita pagkatapos ng kanyang pag-ehersisyo. Habang naglalakad ako patungo sa gym, ramdam ko ang paninikip ng aking dibdib. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Paano kung hindi niya tanggapin? Paano kung masira ang aming pagkakaibigan? Sa kabila ng lahat ng ito, ang tanging pag-asa ko ay sana'y maintindihan niya ang laman ng liham at sana'y hindi ito maging sanhi ng pagkakalayo namin. Pagdating ko sa gym, agad akong nagtungo sa locker room. Tahimik ang paligid. Tila ba pinaparamdam sa akin na ito na ang tamang oras. Dahan-dahan kong isinilid ang liham sa kanyang locker at pagkatapos ay umalis na ako agad bago pa man magbago ang isip ko. Kinabukasan, halos hindi ako mapakali. Ang buong maghapon ay puno ng kaba at pag-aantay. Nagkikita kami ni Mark sa klase, ngunit tila wala siyang nababanggit tungkol sa liham. Nagsimula na akong magduda. Baka hindi pa niya ito nababasa. O baka naman, nabasa na niya at hindi niya alam kung paano ako haharapin. Sa wakas, matapos ang mahabang araw ng pag-aantay, nagdesisyon akong maglakad-lakad sa parke para magpalipas ng oras. Habang naglalakad, biglang may tumawag sa aking pangalan. Si Mark, ang taong matagal ko nang iniibig. Nakita ko siyang papalapit. Hawak ang isang sobre sa kanyang kamay. Alvin, bungad niya. Tila may halong kaba ang kanyang boses. May kailangan akong sabihin sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ba ang oras na kinatatakutan ko? Tila nawala lahat ng salita sa aking bibig. Tumango na lang ako at hinintay ang kaniyang sasabihin. Alam ko na ang tungkol dito, sabi niya habang hawak-hawak ang liham. At hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero natigilan siya. Tila ba may hinahanap na tamang mga salita. Sa mga sandaling iyon, tila tumigil ang mundo ko. Ano ang ibig sabihin nito? Sa kabila ng kaba at takot, naroon ang munting pag-asam. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, biglang may tumawag sa kanyang telepono. Napatingin siya sa akin, tila nag-aalangan kung sasagutin ito o hindi. Sandali lang, Alvin. Kailangan ko itong sagutin, sabi niya. At agad na tumalikod upang sagutin ang tawag. Habang nakatalikod siya, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Kinuha ko ito at nagulat ako sa aking nakita. Ito ay isa ring liham, ngunit hindi ito mula sa akin. Sa halip, ito'y mula kay Mark. Isang liham na may nakasulat na para kay Alvin. Hindi ko napigilang mapangiti sa aking natuklasan. Ngunit kasabay nito, isang alon ng pag-aalala ang dumaan. Ano ang laman ng liham na ito? At bakit tila may misteryo sa likod ng mga mata ni Mark? Sa sandaling iyon,
Naramdaman ko na ang kwento namin ni Mark ay malayo pa sa pagtatapos. Ano kaya ang nasa liham na iyon? At ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa aming dalawa? Sa pagbalik ni Mark, alam kong may mga bagay na kailangan naming harapin. Mga damdaming hindi na dapat itago at mga salitang kailangang bigkasin. Ngunit sa ngayon, ito'y isang bagong simula sa isang kwento na hindi ko inaasahang mangyayari. Matagal ko nang ipinagpapaliban ang lahat. Ang pag-amin, ang pagsulat, ang pagtatapat. Akala ko, kaya kong itago ng habang buhay ang nararamdaman ko para kay Mark. Pero ngayong hawak ko na ang papel na ito, ang huling piraso ng lakas ng loob ko, parang hindi pa rin sapat. Napakaraming beses na akong sinubukang kumbinsihin ng sarili ko. Alvin, okay na to. Basta isulat mo lang. Wala nang atrasan. Pero bakit ba ang hirap? Si Mark, ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang taong walang kamalay-malay na bawat ngiti niya ay parang kidlat sa puso ko. Ang taong palaging nandyan para sa akin, kahit hindi niya alam kung gaano kahirap para sa akin ang nasa tabi niya. Sa tuwing magtatama ang tingin namin, pakiramdam ko sumisigaw ang puso ko. Pero walang lumalabas na salita mula sa bibig ko. Kaya isinulat ko ang liham na ito. Ang liham na ito, ang lahat ng hindi ko kayang sabihin ay nandito. Ang mga alaala namin, ang nararamdaman ko, ang mga pangarap na hindi ko maamin kahit sa sarili ko. Sa pamamagitan ng sulat, umaasa akong marinig niya ang boses ko kahit hindi ako magsalita. Na maramdaman niya ang lahat ng damdaming matagal kong kinikimkim. Isang liham lang. Isang pagkakataon lang. At bahala na kung ano ang mangyayari pagkatapos. 2:00 ng umaga na. Hindi pa rin ako makatulog. Nakahiga lang ako sa kama. Hawak ang liham na ilang linggo ko nang sinulat. Binasa ko ito ulit. Pero parang hindi pa rin tama. Kulang. Duda. Takot. Paano kung mawala si Mark pagkatapos nito? Paano kung magbago ang lahat? Alvin, tama na. Bulong ko sa sarili ko. Hindi mo na kayang magkunwari. Kailangan ko nang gawin ito. Bukas ibibigay ko na ang sulat sa kanya. Kinabukasan, dumating ang araw na pinakakinatatakutan ko. Nagkita kami ni Mark sa paborito naming lugar, sa parke, sa ilalim ng malaking puno. Ang lugar na iyon ang naging saksi sa napakaraming kwento namin. Mga tawanan, tampuhan, at mga tahimik na sandali na para bang kami lang ang tao sa mundo. Pero ngayong araw na ito, parang iba. Parang mas mabigat ang hangin, mas tahimik ang paligid. Alvin, ba't parang ang lalim ng iniisip mo? Tanong ni Mark habang ngumunguya ng binili naming fishball. May problema ba? Napatingin ako sa kanya. Napansin ko ang liwanag sa mga mata niya, ang simpleng ngiti niya na palaging nagpapalambot sa akin. Kung alam lang niya. Kung alam lang niya ang lahat ng nasa loob ko. Wala naman. Sagot ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. May iniisip lang ako. Talaga? Hindi ka naman ganyan kahapon? Ano yan? Seryoso ba? Nakakunot ang noo niya. Halatang nag-aalala. Ganun si Mark. Palaging nag-aalala para sa akin. Napalunok ako. Ito na. Kailangan ko nang ibigay ang sulat. May gusto lang sana akong ibigay sa'yo. Sabi ko. Halos pabulong. Kinuha ko ang liham mula sa bag ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang inabot ito sa kanya. Basahin mo kapag mag-isa ka na lang, ha? Nagtaka siya. Ano to? Parang ang seryoso naman. Nginitian ko siya. Pero pakiramdam ko parang mapupunit ang puso ko. Basta, promise mo? Huwag mo munang babasahin ngayon. Tumango siya, pero halata ang pagkabagabag sa mukha niya. Okay, sige. Pero sigurado ka bang okay ka lang? Tumango ako, pilit na pinipigilan ng luha. Oo, promise. Lumipas ang maghapon, pero hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung nabasa na ba niya ang sulat, kung ano ang iniisip niya.
kung ano ang mararamdaman niya. Pero alam kong oras na lang ang hinihintay ko para malaman ang sagot. Hindi ko alam kung handa na ba ako. Ano kaya ang iisipin niya? Magagalit ba siya? Maiilang? O baka mawala siya sa buhay ko? Sa gitna ng pag-iisip ko, tumunog ang telepono ko. Si Mark. Tumawag siya. Alvin? Ang boses niya parang may halong kaba. Pwede ba tayong magkita ulit? Ngayon? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nabasa na niya. Nabasa na niya ang liham. At ngayon, gusto niyang makipag-usap. Ano kaya ang sasabihin niya? Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o umasa. Sige, sagot ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Saan? Sa parke ulit, sa ilalim ng puno. Maikli ang sagot niya, pero halata ang bigat sa boses niya. Pagdating ko sa parke, nandoon na siya. Nakaupo sa bangko, hawak ang liham ko. Ang mukha niya, seryoso, parang nag-iisip ng malalim. Umupo ako sa tabi niya, hindi makatingin ng diretso sa mata niya. Tahimik lang kami. Pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Alvin, sabi niya sa wakas, boses niya mababa pero matatag. Nabasa ko na. Napatingin ako sa kanya, pero hindi ko mabasa ang ekspresyon niya. Hindi ko alam kung galit ba siya, masaya, o may iba pa. Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Tanong niya. At ramdam ko ang panginginig sa boses niya. Bakit? Bakit sa sulat? Napilit kong ngumiti kahit ang hirap. Kasi hindi ko kayang sabihin. Hindi ko alam kung paano. Tahimik si Mark. Ilang segundo, ilang minuto. Pakiramdam ko, tumigil ang oras. Pero bago pa ako makapagsalita ulit, nagulat ako sa ginawa niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Matatag. Alvin? Sabi niya. At sa wakas, ngumiti siya. May gusto rin akong sabihin. Doon ko napagtanto. Hindi pa tapos ang lahat. Pero ang mga susunod na salita niya ang tuluyang nagpaiyak sa akin. Pero, hindi ikaw ang mahal ko. Wait. Sa bawat hakbang patungo sa kanilang tahanan, dama ko ang mabigat na tensyon sa aking dibdib. Nasa bulsa ko ang liham na isinulat ko para kay Mark. Ang liham na naglalaman ng lahat ng damdamin kung matagal ko nang ikinukubli. Hindi ko alam kung tama bang ibigay ko ito sa kanya ngayon, ngunit nararamdaman kong ito na ang tamang panahon. Sa wakas narating ko ang kanilang pintuan. Huminga ako ng malalim bago ko ito katukin. Alvin, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Mark pagkabukas niya ng pinto. May sorpresa sa kanyang mukha, ngunit may kalakip na saya. Bro, pwede ba tayong mag-usap? Sagot ko, pilit itinatago ang kaba sa aking tinig. Nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang mga mata, ngunit sa huli tumango siya at pinatuloy ako sa loob. Umupo kami sa sala at bumungad sa amin ang katahimikan na tila pumapag-itna sa aming dalawa. Kailangan ko nang simulan ito dahil kung hindi baka hindi ko na magawa pa. Mark, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang isang bagay. Panimula ko habang dahan-dahan kong inilalabas ang liham mula sa aking bulsa. Pero sa totoo lang, hindi ko kayang sabihin ito ng harap-harapan. Kita ko ang pagkalito sa kanyang mukha habang tinititigan ng liham sa aking kamay. Inabot ko ito sa kanya, ang papel na puno ng mga salitang binalangkas ko nang paulit-ulit sa aking isip. Kinuha niya ito at sa kanyang pagbasay tila bumagal ang oras. Nakaupo ako roon, pinapanood siyang unti-unting nilalamon ng mga katagang isinulat ko. Habang binabasa ni Mark ang liham, bumalik sa akin ang mga alaala ng aming pagkakaibigan. Kung paano kami nagsimula bilang mga simpleng magkaklase, hanggang sa unti-unti kong naramdaman ang pagkakaibang hindi ko maipaliwanag. Lahat ng tawanan at kwentuhan namin ay nagkaroon ng ibang kahulugan sa akin. Ang mga pagkakataong magkasama kami ay naging mga sandaling gusto kong hindi magwakas.
Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, alam kong hindi ko kayang umamin. Hindi ko kayang sirain ang kung anong meron kami. Biglang bumalik ang aking atensyon nang maramdaman kong tapos na niyang basahin ang liham. Nakatingin siya sa akin. Hindi ko mawari kung ano ang nasa kanyang isip. Hindi ko alam kung galit ba siya o naguguluhan. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila isang malalim na bangin na hindi ko matatawid. Alvin, hindi ko alam kung anong sasabihin. Wika niya sa wakas. Ang kanyang tinig ay puno ng kalituhan. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Brod, natatakot ako. Sagot ko. Ang aking tinig ay puno ng sinseridad. Natatakot akong mawala ka. Natatakot akong baka hindi mo ako maintindihan. Tumango siya. Tila nagsisikap unawain ng lahat. Alam kong hindi ito madali para sa kanya. Gaya rin ng hindi madali para sa akin. Ngunit may bahagi ng puso ko ang umaasa. Umaasa na kahit paano'y may pag-asang magbago ang lahat. Alvin, mahalaga ka sa akin bilang kaibigan. Alam mo yan, sabi ni Mark. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdaming hindi ko mabasa. Pero kailangan kong iproseso to. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to ngayon. Naiintindihan ko siya. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon kung ako ang nasa kanyang posisyon. Ngunit alam ko rin na kailangan ko siyang bigyan ng espasyo, ng oras para makapag-isip. Tumayo si Mark at lumapit sa akin. Akala ko yayakapin niya ako, ngunit ang ginawa niya ay kinuha ang aking kamay at pinisil ito. Alvin, hindi magbabago ang pagkakaibigan natin. Sige, kailangan ko lang ng oras. Sa kanyang mga salitang iyon, kahit paano'y gumaan ang bigat sa aking dibdib. Ang kanyang pagpisil ay tila isang senyales na may pag-asa, na kahit paano'y may liwanag sa dulo ng madilim na tunnel. Ngunit sa paglabas ko ng kanilang tahanan, nakatanggap ako ng mensahe sa aking telepono. Binuksan ko ito at ang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero. Alvin, may isang bagay akong gustong ipaalam sa'yo. Tungkol ito kay Mark. Dama ko ang muling pagbalik ng kaba. Ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito? Sino ang nagpadala nito? At higit sa lahat, ano ang kailangan kong malaman tungkol kay Mark? Sa sandaling iyon, alam kong ang liham ay simula pa lamang ng isang mas malalim na kwento. Sa bawat tik ng orasan, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Isang linggo na ang nakalipas mula nang sinimulan ko ang pagsusulat ng liham na ito. Sa bawat pagdaan ng araw, ang mga salitang nais kong sabihin ay tila lumalabas sa papel. Mahigpit na nakakapit sa bawat tinta ng aking panulat. Ngunit bakit ba tila ang hirap-hirap ilagay ang mga nararamdaman sa tamang salita? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito para kay Mark. Siya ang aking matalik na kaibigan, ang kasama ko sa bawat tagumpay at kabiguan. Ang taong palaging nandyan sa tabi ko kahit na hindi niya alam ang tunay kong nararamdaman. Sa bawat tawanan namin, sa bawat pag-uusap, sa likod ng mga ngiti ko ay ang lihim na pag-ibig na hindi ko kayang ipagtapat sa kanya. Mark, simulan ko sa papel habang pilit na nilalabanan ng kaba. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang lahat ng ito. Pero alam kong kailangan ko ng maging tapat sa'yo. Matagal na kitang kilala. At sa bawat araw na magkasama tayo, mas lalo kong nararamdaman na iba ang nararamdaman ko para sa'yo. Napahinto ako sa pagsusulat. Nag-iisip kung tama ba ang ginagawa ko. Paano kung masira ang pagkakaibigan namin? Paano kung hindi niya ako maintindihan? Ngunit alam ko ring hindi na ako makahinga sa bigat ng aking damdamin. Kailangan kong ilabas ito. Kailangan kong ipagtapat. Mark, alam kong hindi mo ito inaasahan, pero mahal kita. Hindi bilang kaibigan, kundi higit pa roon.
Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang damdaming ito. Pero alam kong hindi ito mawawala hanggat hindi ko sinasabi sa'yo. Habang sinusulat ko ang mga salitang iyon, bumabalik sa akin ang mga alaala ng mga sandali namin ni Mark. Ang mga pagkakataon na naglalakad kami sa dalampasigan. Ang mga oras na magkasama kami sa kainan. At ang mga gabing nagkukwentuhan kami sa ilalim ng mga bituin. Sa bawat alaala, nararamdaman ko ang init ng kanyang presensya, ang saya na dulot ng kanyang mangiti, at ang pag-asang sanay maramdaman niya rin ang nararamdaman ko. Ngunit paano nga ba kung hindi? Paano kung hindi niya kayang ibalik ang damdamin ko? Paano kung sa pag-amin ko, mawala ang lahat ng aming pinagsamahan? Kahit ano pa ang mangyari pagkatapos mong mabasa ito, sana'y malaman mo na hindi ko hihingin ang pagbabago. Ang pagkakaibigan natin ang pinakamahalaga sa akin. Pero alam ko ring hindi ko na kayang itago pa ang lahat ng ito sa'yo. Napahinto ulit ako sa huling bahagi ng liham. Nais kong mag-iwan ng isang tanong, isang bagay na magbibigay sa kanya ng pag-iisip. Nais kong malaman niya na sa kabila ng lahat, may isang bahagi pa rin ng aking damdamin ang tila nag-aalinlangan. Umaasa na baka sakaling siya rin ay may nararamdaman. Ipinagtatapat ko ito hindi para baguhin ang lahat, kundi para lang malaman mo ang buong katotohanan. Hindi ko inaasahan na magbago ang nararamdaman mo. Pero sakaling may nararamdaman ka rin, sana'y sabihin mo sa akin. Nais kong malaman kung paano natin haharapin ang damdaming ito. Isinara ko ang liham at sa huling bahagi ay nilagyan ko ng isang tanong na matagal ko nang gustong itanong. Sa huli, Mark, isa lang ang tanong ko. Kung sakaling hindi man tayo para sa isa't isa, maaari pa rin bang maging tayo kahit na sa ibang paraan? Sa paglipas ng oras, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang magiging reaksyon niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan at takot, alam kong kailangang malaman niya ang lahat ng ito. Ang liham na ito ang magiging susi sa kung anuman ang magiging kinabukasan namin. Ngunit bago ko pa man maibigay ang liham, isang tawag ang dumating. Si Mark. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong may kakaiba sa tono ng kanyang boses. Hindi ko inaasahan ang kanyang mga susunod na sasabihin. Alvin, kailangan kitang makausap. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Napahinto ako, hindi ko alam kung ako ba ay matatakot o matutuwa sa kanyang sinabi. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong darating na ang oras ng katotohanan. Ngunit hindi ko inaasahan ang twist na darating sa aming pagkikita. Sa pagpunta ko sa lugar na napag-usapan namin, kitang-kita ko ang kanyang mukha, puno ng emosyon na hindi ko mabasa. Ang mga susunod na sandali ang magdedesisyon sa kapalaran ng aming pagkakaibigan at kung ano ang magiging kinabukasan namin. Sa ilalim ng mga bituin, isang pahayag ang magbibigay liwanag sa aming mga nararamdaman. Ngunit bago pa man magsimula si Mark, isang tawag ang dumating sa akin. Isang boses na mula sa nakaraan. Nagbabalik upang guluhin ang aking iniisip. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang aking pipiliin. Ang pag-amin sa aking damdamin o ang pagharap sa tawag ng nakaraan.